Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 1, Quarter 2, Week 7. Ako bilang kasapi ng pamilya. Pamantayang pangnilalaman, nauunawaan ang mga bahaging ginagampanan at tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Pamantayang sa pagganap, nakagagawa ng likhang sining na nagpapakita ng papel at tungkulin ng mga kasapi ng pamilya. Kasanayang pampagkatuto, napahahalagahan ang papel at tungkulin ng mga kasapi sa pamilya. Simulan na natin mga bata. Day 1. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa maikling kwentong binasa sa harap ng klase. At nakapagbabahagi ng saloobin tungkol sa maikling kwentong binasa sa harap ng klase. Ngayon mga bata, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Anong uri ng pamilya ang makikita sa larawan? Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya sa larawan? Anong uri ng pamilya ang makikita sa larawan? Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya sa larawan? Anong uri ng pamilya ang makikita sa larawan? Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya sa larawan? Mahusay mga bata! Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang kwento na may kinalaman sa pagsunod sa alituntunin sa pamilya. Ngayon ay basahin ang mga pangungusap at tukuyin ang kahulugan ng salitang may diin. Iba-iba ang papel ng mga miyembro na bumubuo sa isang pamilya. Batay sa pangungusap, ano kaya ang kahulugan ng salitang papel? Mahusay! Bawat kasapi ng pamilya ay may tungkulin na dapat gampanan upang makatulong sa isa't isa. Batay sa pangungusap, ano kaya ang kahulugan ng salitang tungkulin? Mahusay! Dapat tayong sumunod sa mga alituntunin upang maging mapayapa ang pamumuhay. Batay sa pangungusap, ano kaya ang kahulugan ng salitang alituntunin? Mahusay mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pagbasa ng kwento ukol sa pagsunod sa alituntunin ng pamilya. Ating babasahin ang pinamagatang Matulunging Bata. Ang mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bata ay tumutulong ng kusa sa bahay, di lamang para sa sarili, kundi pati sa mga magulang at mga kapatid. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na nabanggit? Para sa aking sarili, ay inilalagay ko sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng aking gamit sa paaralan at sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako maghahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali ako. Hindi na rin ako makagagalitan. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pentel pen, pad paper, school bag, payong, sapatos, at lahat-lahat na. Walang kakalat-kalat. Ano-ano ang mga ginagawa ng bata sa bahay para sa sarili?
Ako ay tumutulong din kina kuya at ate, lalo na kung sila ay abala sa kanilang mga gawain. Pagdating nila mula sa paaralan, ay sumasalubong na ako sa hagdan pa lamang upang kunin ang kanilang gamit at inilalagay sa kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya ko, ay iniaakyat ko na sa kusina ang maliit na piraso. Kapag nagwawalis naman si ate, kinukuha ko ang basahan at ako na ang nagpupunas sa mga mesa at upuan. Sino-sino ang miyembro ng pamilya na nabanggit? Paano tumutulong ang bata sa kuya at ate? Sina tatay at nanay ay naghahanap buhay para sa amin. Sabi ng nanay na malaking tulong daw sa kanila ni tatay kung kaming magkakapatid ay masunurin, masipag, magalang at malinis. Natutuwa raw sila at hindi nila nararamdaman ang pagod at nagpapasalamat pa sa Panginoon. Kaya naman, maingat kami sa damit upang di sobrang marumi ang lalabhan. Takbo ako agad sa pagtulong kung kaya ko rin lamang gaya ng paghanda sa hapagkainan, pagligpit at paghugas ng pinagkainan pagkatapos. Paano nakatutulong ang bata sa kanyang nanay at tatay? Ano ang nararamdaman ng nanay at tatay kapag masipag at masunurin ang mga anak? Ang dami pag nakagawian na ang isang bagay ay walang mahirap at napakasarap sa pakiramdam pakinggan ang ay salamat, mabait at matulungin ang aking anak. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, anong bahagi ng kwento ang naiisip mo na may pagkapareho sa iyo? Pangalawa, anong bahagi ng kwento ang nagustuhan mo at bakit? Mahusay! Narito pa ang ilang karagdagang katanungan. Una, ano-ano ang papel ng nanay, tatay, ate, at kuya sa isang pamilya na nabanggit sa kwento? Pangalawa, sa inyong sariling pamilya, ano-ano ang papel ni nanay, tatay, ate, at kuya? Mahusay! Ngayon ay iguhit ang iyong sagot. Ano ang papel na ginagampanan mo sa iyong pamilya? Iguhit ang iyong sagot. Mahusay! Kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Narito naman ang isang gawain. Panuto, pumalakpak ng 2 beses kung ang ipinakikitang larawan ay may kinalaman sa tinalakay. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Ngayon naman ay basahin ang teksto at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Si Rina ay masunurin at magalang na bata. Siya ay palaging sumusunod sa bilin ng kanyang mga magulang. Siya ay nagmamano sa kanyang mga magulang pagkatapos magsimba. Siya ay gumagamit ng po at opo pagkausap ang kanyang mga magulang. Narito ang mga tanong. Una,
ilarawan si Rina. Pangalawa, ano ang ginagawa ni Rina pagkatapos magsimba? Pangatlo, paano makipag-usap si Rina sa kanyang mga magulang? Karagdagang gawain, gumuhit ng larawan na iyong naiisip na may kinalaman sa slogan sa ibaba. Ang slogan ay, pamilyang nagtutulungan, ang buhay ay gumagaan. Day 2. Naiisa-isa ang mga alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Sino-sino ang mga kasapi ng isang pamilya at ano ang kani-kanilang papel na ginagampanan? Mahusay! Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang kwento na may kinalaman sa pagsunod sa alituntunin sa pamilya. Gamitin sa pangungusap ang mga salita sa ibaba. Kalinisan, kalusugan, kaligtasan. Mahusay mga bata! Ating talakayin ang mga alituntunin sa kalinisan, kalusugan, at kaligtasan ng pamilya. Muli nating gamitin ang kwento na binasa natin noong nakaraang araw at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Handa na ba kayo? Matulunging bata. Para sa aking sarili ay inilalagay ko sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng aking gamit sa paaralan at sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako maghahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali ako. Hindi na rin ako makagagalitan. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pentel pen, pad paper, school bag, payong, sapatos, at lahat-lahat na walang kakalat-kalat. Ako ay tumutulong din kina kuya at ate lalo na kung sila ay abala sa kanilang mga gawain. Pagdating nila mula sa paaralan ay sumasalubong na ako sa hagdan pa lamang upang kunin ang kanilang gamit at inilalagay sa kani-kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya ko, ay inaakyat ko na sa kusina ang maliliit na piraso. Kapag nagwawalis naman si ate, kinukuha ko ang basahan at ako na ang nagpupunas sa mga mesa at upuan. Katulad sa kwento, kung saan pinapakita ang pagiging malinis ng bata, ano-ano ang mga alituntunin sa inyong pamilya pagdating sa kalinisan? Mahusay! Narito ang ilang halimbawa ng mga gawain na nagpapakita ng kalinisan. Una, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pangalawa, ilagay ang maruming damit sa tamang lagayan. Mga bata, ano-ano naman ang mga alituntunin sa kanilang pamilya na may kinalaman sa kalusugan? Mahusay! Narito ang ilang halimbawa ng gawain na nagpapakita ng kalusugan. Una, matulog ng maaga kung may pasok kinabukasan. Pangalawa, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ano-ano naman ang mga alituntunin sa kanilang pamilya na may kinalaman sa kaligtasan? Mahusay! Narito rin ang ilang halimbawa ng gawain na nagpapakita ng kaligtasan. Una, magpaalam sa mga magulang o nakatatanda bago lumabas ng bahay. Pangalawa, huwag maglaro ng kahit anong maaaring simulan ng sunog. At pangatlo,
Huwag maglaro ng matutulis na gamit na maaaring makasakit sa sarili o sa iba. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at ilagay sa wastong hanay. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay gumuhit ng isang alituntunin sa inyong pamilya na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. Pagkatapos, sagutin ang tanong sa ibaba. Bakit sa palagay ninyo mahalaga na sumunod sa mga alituntunin ng pamilya? Kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Sumulat ng 2 parirala o pangungusap na nagpapakita ng mabuti at hindi mabuting epekto ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamilya. Ngayon naman ay lagyan ng X ang patlang kung ang nakasulat ay maaaring magdulot ng hindi maganda at check naman kung maganda. Day 3. Natutukoy ang mga epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin para sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Piliin ang wastong salita sa ibaba na bubuo sa pangungusap. Narito ang mga sagot. Mahusay mga bata! Ngayong araw ay aalamin natin ang epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin sa pamilya na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. Ngayon naman ay gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod. Mahusay! Ating talakayin ang epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Babasahin ng guro ang sumusunod na mga sitwasyon isa-isa at magpapares-pares ang magkakatabi upang pag-usapan kung ano ang maaaring idulot ng bawat sitwasyon. Una, si Carlo ay palaging nagliligpit ng kanilang pinagkainan. Pangalawa, si Cora ay madalas na iniiwan na lamang ang kanyang maruming damit kung saan-saan matapos niyang magbihis. Isang araw ay naiwan niya ang kanyang maruming damit sa gitna ng hagdan. Pangatlo, si Ramon ay mahilig maglaro ng lupa sa bakuran nila at nakakalimutan niyang maghugas ng kamay bago kumain. At pang-apat, si Risa ay mahilig pumunta sa bahay ng kalaro niya sa kabilang kalye nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga kasama sa bahay. Mahusay mga bata! Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng pangkatang gawain. Narito ang mga gabay. Una, hahatiin ng guro ang klase sa 5 pangkat. Pangalawa, bawat pangkat ay bibigyan ng kalahating Manila paper at mga pangguhit. Pangatlo, gagamit ang mga mag-aaral ng hugis tatsulok at parisukat sa pagguhit nila. Pang-apat, ipaliliwanag ng guro kung ilang sulok at linya mayroon ang tatsulok at parisukat at magpapakita ng halimbawa. At pang-5, ang 2 pangkat ay guguhit ng magandang epekto ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamilya habang ang 3 pangkat naman ay guguhit ng hindi magandang epekto ng hindi pagsunod sa mga alituntunin sa pamilya.
Punan ang patlang sa sumusunod na mga pangungusap ng angkop na salita o mga salita upang mabuo ang diwa. Mahusay! Babasahin ng guro ang mga pangungusap. Tatayo ang mga mag-aaral kung ang pangungusap ay naaayon sa kanilang pinag-aralan at mananatiling nakaupo kung hindi. Una, ang pagtupad ng bawat miyembro ng pamilya sa kanilang papel ng maayos ay nagdudulot ng kapayapaan sa pamilya. Pangalawa, ang hindi pag-alaga sa sariling kalusugan ay maaaring magdulot ng sakit sa sarili at sa iba. Pangatlo, ang mga bata ay hindi inaasahan na gampanan ang kanilang papel sa kanilang tahanan. Pang-apat, ang mga bata ay walang maitutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan sa kanilang barangay. Mahusay! Ngayon naman ay kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Day 4, na ipakikita ang kahalagahan ng pagsunod sa alituntunin ng pamilya sa pamamagitan ng laro. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na mga salita. Mahusay! Ngayong araw ay ipakikita natin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamamagitan ng isang laro. Batang nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Magkapatid na nagtutulungan maghugas ng pinggan. Magkakapatid na tumitingin sa ilaw ng stoplight bago tumawid. Ating talakayin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamamagitan ng isang laro. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating laro ay tatawaging Paint Me a Picture. Una, ipapangkat sa 5 grupo ang mga mag-aaral. Pangalawa, bawat grupo ay tatayo at magsasama-sama. Pangatlo, babasahin ng guro ang sitwasyon at dapat ay makabuo sila ng isang larawan gamit ang mga sarili nila na nagpapakita ng dapat gawin o kung paano sila makatutulong sa bawat sitwasyon habang pinapanatili ang kalinisan, kaligtasan at kalusugan. Pang-apat, may 1 minuto sila upang bumuo ng larawan at may isang miyembro ng grupo ang magpapaliwanag tungkol sa larawan nila. Mga alituntunin na dapat sundin habang naglalaro. Una, huwag magtulakan upang hindi magkasakitan. Pangalawa, 1 minuto para buuin ang larawan at pagkatapos ay 1 minuto walang magsasalita. Pangatlo, pumili ng isang miyembro ng grupo na maaaring magsalita upang ipaliwanag ang larawan. Mahusay mga bata! Ano ang nagustuhan ninyo sa mga larawan? Ano ang natutunan ninyo sa mga ito? Mahusay! Mag-thumbs up kung kayo ay sumasang-ayon sa babasahin kong pangungusap. Una, kahit bata ka pa lamang, marami kang maitutulong sa iyong pamilya. Pangalawa, bilang bata, dapat natin iasa sa ating mga kapamilya ang lahat ng mga gawaing bahay. Pangatlo, ang pagtutulungan ay nakagiginhawa ng buhay. Pang-apat, ang pagganap mo sa iyong papel ay nakatutulong sa pagginhawa ng buhay ng iba.
At panglima, ang pananatili ng kalinisan, kaligtasan, at mabuting kalusugan ay responsibilidad ng lahat ng tao. Mahusay! Kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang tama sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng magandang asal sa pamilya at malinaman kung hindi. Ngayon naman ay sumulat ng isang parirala o pangungusap na nagsasaad ng dahilan ng iyong sagot. Day 5, Catch Up Friday. Mahusay mga bata! End of week 7. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!